mga balita. Service bicycles para sa mga barangay tanod, ipinamahagi. COVID-19 update sa Marinduque, alamin. Velasco, naghain ng kandidatura para hangarin ang huling termino sa Kongreso. Bongbong Marcos, formal nang naghain ng Certificate of Candidacy. Pangungulekta ng permit to campaign fees ng NPA sa mga politiko, babantayan. Mga sospek sa pagpatay kay Bukal Maulion ng Romblon, pinakakasuhan na. 8 patay matapos sagasaan ang mga protesters sa India. SMB, Meralco, reres back. Robin Padilla, nanumpa na sa PDP laban. Facebook, nakakapinsala sa mga bata. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buak, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at Gasan. Ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. at ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pinangunahan ni House Speaker Lord Alan Velasco at Governor Presbitero Velasco Jr. ang pag-turn over ng 200 bisikleta para sa 40 barangay sa bayan ng Buak. Inaasahang magagamit ang mga ito sa pagroronda at pagpapatupad ng peace and order ng mga barangay tanod sa mga munisipalidad. Samantala, mayroon pang 105 na bisikleta para sa natitirang 21 pang barangay ng Buak ang ipamimigay naman sa susunod na mga araw. Ang tulong na ronda, mga bagong bisikleta, ay isa sa mga programang sumusuporta sa mga barangay ng probinsya. Matatandaan na nauna nang ipinamahagi sa mga barangay captain ang mga motorcycle chariots na magagamit kung may mga emergency sa lugar. Ayon kay Velasco, mahalaga umano ang ginagampan ng tungkulin ng mga barangay tanod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Kasama sa mga dumalo, sina Bukal Adeline Angeles at Kapitan Bernardine Opis Mercado. Samantala, medyo madami-dami ito. Mayroong panibagong 42 na nadagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling report ng Provincial Health Office na may date na October 4, 2021. Mayroong 426 COVID-19 active cases sa probinsya, 35 mula sa bayan ng Santa Cruz, 40 mula sa bayan ng Torrijos, 151 sa bayan ng Buak, 37 sa Mugpog, 66 sa Gasan at mayroong 97 sa Buena Vista. Mayroong aabot sa 2,540 na gumaling mula sa kabuuang 3,105 na tinamaan ng sakit. Magandang balita naman sapagat walang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 139 na nasawi sa ating lalawigan. Samantala mga kababayan, ito po ang ating special coverage ng eleksyon 2022. Sa pagkakataon pong ito ay makakapiling po natin sa bahaging ito ng ating programa. Ang kinatawan naman po o ang Commission on Election Officer ng bayan po ng Buena Vista. Sa katauhan po ito,
ni Miss Olympia. Magandang hapon. Welcome po sa ating balitaan, ma'am. Hello? Hello, ma'am. Bernadette, magandang hapon po. Oo. Hello, ma'am. Naririnig niyo po ba tayo? Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tatry lamang po natin na balikan si Ma'am Olympia. At eto po mga kababayan, ang ating naman pong election update. Naghain nga ni po si House of Representatives Speaker Lord Alan Velasco nitong Martes, Oktubre 5 ng kanyang Certificate of Candidacy para hangarin ang ikatlo at huling termino bilang kinatawan naman po ng nag-iisang distrito ng Marinduque sa Kongreso sa halalan 2022. Si Velasco ay anak ng incumbent Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., isang retiradong justice ng Supreme Court. Unang nahalal na congressman ng Marinduque noong 2010 si Velasco. Natalo ito sa kanyang re-election bid kay Regina Ongsiaco Reyes na kalaunay na diskwalipika matapos madiskubreng isang American citizen. Tumakbo muli si Velasco noong 2016 at 2019 kung saan pareho nitong naipanalo ang kandidatura sa parehong posisyon. Kakatawanin po ni Velasco ang PDP laban sa halalan 2022. Mga kababayan, magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalala dahil babalikan po natin ang Commission on Election Officer ng Bayan po ng Buenavista o ang Acting Commission on Election Officer ng Bayan po ng Buenavista na si Miss Bernadette Olympia sa pagbabalik po ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Bakuna kontra COVID-19. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa usapin bang kaya magpa-deliver na ang Soleil, 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 hey, hey. Ako sa'yo'y panagkatalaga. Soleil, 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 hey, hey. Kung may ginhawa ang buhay, dahil nandyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Tapang at malasakit na sa puso nakaukit, kailan may hindi mawawala, dahil puso ang nagsimula, ang hangaring maibangon, pansay maiahon, ang siyang nananaig ngayon,
saganang buhay ang naging tugon. Heto na kami nagsasama-sama, walang takot na nagpapakilala sa'yo'y umaasang may bukas pa para sa amin at sa gaya namin. Magandang buhay naman ang hangarin. Kung pagpapatuloy ang pagbabago, itataguyod ang bawat Pilipino. Sa kanyang talino aahon tayo, lilipad na ang agila. Magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa kanyang dala. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, ay muli po tayo nagbabalik sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas, kung saan ay makakapanayan po natin ang napakasipag na acting election officer ng bayan naman po ng Buenavista sa katauhan ni Miss Bernadette Olympia. Magandang araw po, Miss Bernadette, at welcome po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Yes, good afternoon. Good afternoon, Marinduque. Good afternoon, Marinduque News. Opo, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon diyan naman po sa bayan ng Buenavista, kung saan ay isinasagawa po at nandito po tayo sa filing o period ng paghahain naman po ng mga certificate of candidacy ng mga aspiring individual para po sa lokal na posisyon diyan po sa Buenavista LGU. Yes, from October 1 hanggang ngayon, October 6, smooth flowing naman yung pag-file ng candidacy. Kasi sumusunod sila dun sa sinet nilang appointment sa amin. Para din makaiwas tayo sa social distance, para makasunod tayo sa social distancing, kaya smooth flowing and very maganda ang pag-file ng candidacy dito sa bayan ng Buenavista. Opo. Sa mga pagkakataon po bang ito, sa kasalukuyan po, mula po nang nagumpisa tayo noong October 1, ngayon po ay ika-6 na po na araw, ika-6 na araw kung saan ay tinatanggap po natin o ninyo dyan sa Comelec Buenavista ang mga COC ng atin pong mga kakandidato. Sino-sino na po ang mga nag-file, lalong-lalo na po itong mayor at vice mayor position? Yes, sa ating mayor, may isa pa lang tayo. PDP Laban, si Mayor Madrigal. Vice Mayor, si Vice Mayor Vito. And yung kanyang konsehal, si
Consel Francisco, Grate, Madrigal, Malapote, Navisa, Pe, Perlas, saka si Father Pinaro. Ma'am, pakibanggit daw Yes, po yung complete name po nila. Okay. Okay. Sa ating mayor, PDP Laban po, si Mayor Nancy Madrigal, Vice Mayor David Grave Vito, yung kanyang konsehal, si Mario Francisco, Antonio Grate, Renato Madrigal, Hermenegildo Jr. Malapote, si Mandy Navisa, si Arlip Pe, si Edgar Perlas, and si Father Florentino Penaro. And then, meron pa po tayong 4 na independent para rin po sa ating SB member, si Roland Seco, Robert Latorre, si ating incumbent Luz Biminda Salvacion, and Consel Joseph Ogalinola. Okay, so maliban po dito, Ma'am Bernadette, wala pa tayong naitatala. Ngayong araw po, meron po bang nag-file? Ngayong araw, nag-file sina Mayor Madrigal, which is PDP Laban. Ngayon lamang po pala sila nag-file kasi all I thought ay kahapon dahil sabay-sabay ho na nag-file nga po ang mga miyembro o mga kasama po sa PDP Laban. Pero good to know, at least na-clarify po yan, Ma'am Bernadette. Napakahalaga po talaga na continuous po ang update po natin sa inyo para naman po mga fact at saka the same time ay tama po yung impormasyon na nagbabato natin sa ating mga kababayan. Kaninang umaga po sila nag-file. Opo. So, ma'am, dyan po ba sa opisina ng tanggapan o sa opisina o tanggapan po ng COMELEC Buenavista ay atin po sinusunod yung appointment system basis? Yes, nagpapasalamat. Yes. Nagpapasalamat nga po ako sa mga aspirant, sa mga nagpa-file ng COC nila kasi sinusunod po talaga nila yung appointment na sinet nila sa amin. Talagang very masunurin po sila kasi talagang yung space po natin is medyo maliit. So talagang sumusunod po sa health protocol and sa social distancing. Kaya thankful din ako sa kanila kasi mababait at masunurin po sila. Opo. May katanungan po ang aking kasama dito na si Mr. Adrian Rosales. Yes po. Ma'am, magandang hapon. Yes po, good afternoon, Sir Adrian. Ma'am, mayroon ba tayong inaasahan na ibang partido na magpa-file din ng mga kandidato? Yes, nag-expect pa po kami. Nagpa-schedule po ang partido ng Action Democratic po 7 bukas. Yes. Bukas. Okay, thank you, ma'am. Ng morning. So ang mahalaga po diyan, ma'am, hangga't hindi po nagsasara ang o opisyal na nagsasara ang o nagtatapos October 8 ang filing of candidacy ay bukas pa naman talaga ang inyo pong tanggapan para tanggapin yung mga interesado pong kumandidato sa lokal na pamahalaan, particular diyan sa bahagi ng Buenavista. Yes, open po. Yes. Ma'am, sa kasalukuyan kasi nasubaybayan po namin itong mga pagpa-file ng atin pong mga kandidato sa provincial level, nakita po natin kung gaano kabilis, kung gaano kabagal ang pagpa-file ng isang certificate of candidacy o ng isang individual para po doon sa kanyang certificate of candidacy. At karaniwan po kaya tumatagal ang isang application o ang isang individual para matapos yung kanya pong pagpa-file nga ng COC ay dahil po incomplete at the same time ay hindi po kulang sa mga halimbawa mga documentary stamp etc. Ma'am, kaparehas po ba ng mga experiences namin dito at nasaksihan? Ganyan din po ba sa bayan ng Buenavista? At kung sakali man po, maganda po itong pagkakataon para ipaalaala po sa ating mga aspiring candidate yung mga kinakailangan po nilang isumiti at mga para hindi na po matagalan dyan sa inyong tanggapan. So far naman po, yung mga aspirants natin na nagpa-file ay nag-inquire muna. Yun po yung maganda, kaya talagang smooth flowing po, nag-inquire sila. And talagang hindi mo maalis sa kanila yung pagkapursige nila na, ma'am, tama po baga talaga ano pa po ang kulang, papacheck pa, ultimong yung kanilang edad, ganyan. So talagang sa amin, syempre it's our work para i-check yun. So bago sila talagang mag-file, ipanotaryo, sa buwak, talagang kumpleto na check na. Yun ang maganda sa kanila.
Opo, good to know po. Ano-ano po ba ang mga kasalukuyan pong mga challenges kung meron man na kinaharap po niyo dyan sa inyong tanggapan? So far, so good lang. Wow, Good parang to ano know. lang sa fried chicken. Yun, maganda naman po talaga na actually tayo din, Buena Vista parang hindi masasanay na yung tao, pero alam nila kung paano din sila mag-a-adapt since gusto din talaga nilang tumakbo. So yung adjustment sa part nila, ginagawa nila. Napakagandang balita po niyan. Kung gayon, at least, ma'am, Yes, alam po. po namin na sobrang busy niyo po nitong nakalipas na mga araw at sa mga darating pa po na mga araw dahil muli po nga ning nagkaroon ng extension Yes, ang, po, yes. ang voters registration naman. Pero good to know, at Yes, least po. hindi po kayo masyado dyan nahihirapan, Yes. Miss Bernadette. Yes, yes. Sige po. Ma'am, baka meron pa po kayong nais ipaabot sa ating mga kakandidato na nagnanais mag-file dyan po sa inyong tanggapan. Please go ahead po para sa inyong Yes mga po. paalaala. Yes, open naman po hanggang October 8 pa ang filing. So, doon sa mga gusto pang humangat na independent, meron pa po tayo hanggang October 8 kung gusto nyo pong magpa-appointment. Open naman po ang COMELEC. May binibigay po kami ng appointment slip. Isang copy nyo at isang copy namin na received po. So, pwede po kayong humamos na, tara na sa Buena Vista, OEO, para magpa-appointment. And good luck po sa inyong lahat. Maraming po salamat. Maraming salamat po, ma'am. Gustong-gusto ko Yes, naman po. yung humangos na sa COMELEC office para po mag-file. Yes, yes. Maraming salamat. Opo. Ma'am, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat mula po dito sa ating programang Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Thank you, Thank ma'am. you din. Thank you din po sa inyong support. Thank you. Alright, yan po ang tinig na atin naman pong acting Commission on Election Officer ng Bayan po ng Buena Vista sa katauhan naman po ni Miss Bernadette Olympia. Mga kababayan, magbabalik po kami sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalaala. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Formal na pong naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Sinamahan si Marcos ng kanyang asawa na si Attorney Luis at dalawang anak na si Ferdinand Alexander at Joseph Simon sa paghahain ng kandidatura. Kahapon, inanunsyo ni Marcos sa kanyang Facebook page ang kanyang intensyong tumakbo bilang Pangulo sa 2022 national election. Ayon kay Marcos, hangad niyang maibalik ang mapagkaisang paglilingkod na magbubuklod sa ating bansa. Nais umano niyang magkaisa ang lahat at magkakasama-samang makabangon ang mga Pilipino sa pagkakalugmok ng ekonomiya, bunsod po naman ng kinaharap nating pandemya. Samantala, inatasan po ni PNP Chief General Guillermo Elazar ang lahat ng mga police commander at PNP units laban sa pangingikil ng New People's Army o NPA ngayong panahon ng halalan. Ito po ay matapos balaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga rebelde at political warlords na lumayo sa national at local elections sa susunod na taon. Sabay paggigiit na dapat pigilan ang mga miyembro ng NPA sa pangongolekta ng permit to campaign fees sa mga politiko. Nangako ang PNP chief na magiging mapagmatsyag ang mga pulis laban sa mga komunista at iba pang local threats groups. Siniguro naman ni Elazar na hindi pababayaan ng pulisya at haharangin ang mga masasamang elemento na manggugulo sa nalalapit na elections 2022.
Samantala, pinakakasuhan ng Provincial Prosecutor Office ng Romblon ang mga sospek sa pagpatay kay dating Sangguniang Panlalawigan member Robert Mauleon. Sa inalabasan ng resolusyon ng piskalya na nakuha ng Romblon News Network, pinasasampahan ng kasong homicide ang magkasintang sina Vince Cedric Mendez at Shani Amber Solis Lim. Batay sa resolusyong permado ni Attorney Rockefeller Cuito, Acting Provincial Prosecutor ng Romblon, may nakitang probable cause upang idiretso sa korte ang kaso base sa sanaysay ng mga testigo sa building kung saan nangyari ang krimen. Samantala, ibinasura naman ng Provincial Prosecutor Office ang kasong obstruction of justice ay sinapalaban kina board member Maria Roserian Soles, ganun din kay Lian Irene Lim, Crisia Malyari dahil sa kakulangan ng basihan at ebidensya. Binasura din ang kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act na isinampa kina board member Solis at Lian Irene Lim dahil pa rin sa kakulangan ng ebidensya. Maaalalang si Mauleon ay natagpuang patay na tadtad ng saksak sa kanyang tinitirhang building sa barangay Tabing Dagat sa bayan ng Odjongan, Romblon noong ika-27 ng Hulyo ng nakaraang taon. Samantala, sa balitang pandaigdig, patay ang 8 katao matapos na sagasaan ng isang kotse ang mga magsasakang nagsasagawa ng kilos protesta sa Uttar Pradesh sa India. Naganap ang insidente sa Lakhimpur District kung saan ang convoy ng mga sasakyan ni Junior Home Affairs Minister Ajay Mishra Teni ang sumagasa sa mga protesters. Mula pa noong Setyembre 25 ay nagsagawa na ng protesta ang mga magsasaka kung saan ay inirereklamo nila ang bagong batas na kung saan ay bibilhin sa murang halaga ang kanilang mga pananim. Tumaas ang tensyon ng nakatakda sanang bumisita sa lugar ang Deputy Chief Minister, subalit hinarang ang kanyang helipad kung saan lalapag ang kanyang helicopter kaya nagpa siya itong sumakay ng kotse. Samantala mga kababayan, muli po tayo magbabalik sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga hanap buhay. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Sa ating balitang pampalakasan, si 6-time PBA MVP June Mar Pajardo ng San Miguel ang patuloy na magiging problema ng TNT Tropang Giga sa kailang best of 7 semifinal series. Sa score na 89-88, paglusot ng Tropang Giga sa Game 1 noong linggo ay kumolekta ng ang 6'10" na si Pajardo ng 13 points at 11 rebounds. Hangad ang 2-0 lead, lalabanan ng Tropang Giga ang Bermen ngayong alas 3 ng hapon kasunod o kaninang alas 3 ng hapon. Kasunod ang upakan ng Magnolia Hotshots at ganoon din ang Meralco Bolts sa alas 6 ng gabi sa Game 2 ng kanilang serye sa 2021 PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Sinabi ni Reyes na hindi mangalahati ang TNT sa kanilang semifinals o semis shutdown sa San Miguel. Sina R.R. Pogoy, Troy Rosario, Jason Castro, Poy Eram, Rocky Mikey Williams ang muling itatapat ng Tropang Giga kina Pajardo, CJ Perez, Erwin Santos, Terence Romeo at Marcelo Laziter ng Bermen. Sa ikalawang laro, umaasa ang Magnolia
Maduduplikan nila ang score na 88-79 pagdating ng Meralco sa kanilang Meralco sa kanilang series opener para itayo ang 2-0 bintahe sa serye. Samantala sa balitang showbiz, nanumpa ang aktor na si Robin Padilla sa PDP laban sa ilalim ng Kusi faction. Sa kanyang social media account ay nagpost po ang aktor ng mga larawan at video na kuha ng kanyang panunumpa sa harap ni Energy Secretary Alfonso Cusi na siyang tumatayong pangulo ng partido. Bukod pa sa aktor ay kasama nitong nanumpa sa partido ang kapatid niyang si Romel Padilla. Sinabi naman ni Attorney Melvin Matibag, ang Secretary General ng partido, na kasama ang aktor sa listahan ng partido na tatakbong senador. Pero kanilang tinitingnan muna ang winnability nito. Samantala, ibinunyag ng dating empleyado ng Facebook sa mga mambabatas ng Estados Unidos na ang mga site at app ng kumpanya nila ang nakapipinsala sa mga bata. Pinahihinto ang debosyon at pinahihina ang ating demokrasya. Ito ang mga puna ni Francis Haugen, 37, dating product manager ng Facebook at turned whistleblower na sinagawang pagdinig sa Capitol Hill. Nilinaw naman ito na yung mga area pa rin ng kumpanya na wala pa rin siyang kaalam-alam. Nangyari ito sa gitna ng lumalaking pag-isiyasat sa higanting social media at pagtaas ng mga panawagan para sa regulasyon ito. Ang Facebook ang pinakatanyag na site ng social media sa buong mundo. Samantala mga kababayan, narito po ang lagay ng panahon sa probinsya. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Hilagang Samar sa bahagi ng Oriental Mindoro, dito po sa Marinduque at Romblon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan ng Iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw pa ay lulubog mamayang alas 5:39 ng isang magandang hapon. Ayan, partner. Samantala mga kababayan, nais po muna nating batiin. Meron po tayong pool na nakapost ngayon dyan sa ating pong comment section box. Mga kababayan, na ating pong tanong, rehistrado ka na ba para makaboto sa taong 2022 sa national and local elections? Mga kababayan, pakisagot po whether you are already registered. Yes, kung hindi pa, ay no, para maalaman po natin mga kababayan kung ready na po kayong mag-practice o i-practice ang inyo naman pong karapatang pumili ng susunod na mamumuno hindi lamang sa ating probinsya, hindi lamang sa munisipalidad na iyong kinabibilangan, bagkos mga kababayan ay sa atin pong buong bansa. Ayan, partner. At syempre, binabati rin natin yung mga tagapanood din natin ngayon habang sila ay gustong makilahok dito sa katanungan ito. Binabati natin sina January Garay, ganda ng pangalan nito ha. Good afternoon, watching from Lucena City. Remedios Colupano Pampelo, watching from QC. At si Rinsita, Coach Rinsita Pagaling, pabagbalang araw po, ingat mong lahat at magdasal. Si Adelaida Palomares is watching from Toronto, Canada. Opo, nagpadala din po ng mensahe ang iniirog naman ng ating kasama dito partner sa studio na si Ayla Sol. Sabi niya pa-shoutout naman po sa batch 39 on duty sa COVID-19 ward dyan po sa Marinduque Provincial Hospital para naman daw pang alis partner ng kanilang toxic. Wow. Ang mga pangalan nila of course, di nandyan si Ayla, si Irish Tabo, Soleta, si Irish Tabo Soleta, Cecilia Lasak Vito, Arian Baronia Avetrus, Suset, Magkamit Malelang, Annalyn Arviso, si
si Sir Efrain Lasso, ang China Bells, si John Christopher Malelang, Edgardo Villaruel Jr., si Don Labares, Marvin Aquino, Kate Madrigal, si Reden Macandong, kasama na rin si Paul Israel Malinaw, at si Edwin Rabi, gayon din si Anthony Parr, si Dr. Christine Joy Yala, and Dr. Christian Jake Liano. Yan lamang po, sabi. Abangan daw po nila ang ating mga pagbati. Isama na natin si Nurse Shirley. Yan, na sobrang mag-asikaso sa atin, lalong-lalo na dyan sa ating mga naka-admit at naghihingi ng medical assistance sa ating Marinduque Province, nang naghingi ng atensyong medical dyan naman sa ating Marinduque Provincial Hospital. Partner, medyo challenging yung kanilang situation ngayon dahil sila po ay yung mga nag-duty partner dahil binuksan na nga yung convention center bilang isolation facility at pinaglalagakan ng mga COVID-19 patient, 1 month sila partner. O should I say, mga 15 days ata yun. And then afterwards, kinakailangan nilang mag-isolate. So in total, parang lumalabas na isang buwan sila na hindi makikita, or should I say, hindi makakauwi sa kanilang mga tahanan dahil nga po kailangang pagserbisyuhan ang ating mga kababayan. So tanggapin nyo ang aming pagsaludo po sa inyo dahil talaga sadya nga po, kayo po ang mga tahimik na bayani sa panahong ito ng pandemya. Mabuhay ang ating mga frontliners na talagang walang sawa na nag-iserbisyo, hindi lamang sa kailang pamilya kundi sa ating mga kababayan. And also, greetings sa ating napakabait na may-ari ng Lucky 7 Channel 3 at Lucky 7 Pension House, kay Tita Rita C. Ano po, Tita Rita, magandang hapon po at maligayang panonood. Ganun din kay Tito Ibing na nakasalubong ko kanina, hindi ko kagad napansin. Tito Ibing, sorry po, magandang hapon po sa iyo. Gayun din, aking special na pagbati dahil kahapon partner ay nagdiwang ng kanyang ika-63 kaarawan ng aking mahal na nanay, si Nanay Fe Almonte Mataak, dyan po sa bahagi naman ng bayan ng Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. So, sinorpresa namin siya kagabi partner dahil sabi namin wala kang handa, marami kaming gawa, sa weekend na lamang kami mauwi dyan. Pero true enough, bagamat busy po tayo sa ating mga schedule, paglaanan po natin ng panahon ang mga taong mga malalapit at mahal natin sa buhay. So happy birthday kay Nanay Fe Almonte Mataak. And also I would like to take the opportunity to really extend my sincerest appreciation to those individual na tumulong sa amin para mas maging maganda yung selebrasyon at mas maging sabi nga ni ay hindi makakalimutan yung celebration ng nanay ko kahapon dahil may mga individual na tumulong sa atin. Unahin na natin si Ate Aisel C na nagbigay ng mango float. Wow, at at nagluto ng pansit canton. So thank you so much, ang sarap. And also si Mary Chris Tolentino, yan ate, kumakandidato ito partner, nag-file na ito ng candidacy kahapon dyan naman sa bayan ng Gasan kung saan itatakbo ito bilang konsehal ng nasabing bayan. Si Mary Chris Tolentino at si Erica Sadim Enriquez. Si Erica Sadim Enriquez, parang lagi itong nanonood sa atin, pero nagulat ako partner dahil siya yung nag-ayos nung sasakyan, yung likurang bahagi inayusan, nilagyan ng mga decoration, birthday decorations. And then lamang kami kwento-kwentuhan. Hindi ako nagpakilala. Tapos nung bandang huli, sabi niya sa akin ay parang binanggit niya yung pangalan ko. Sabi niya ay oo naman, basta ikaw DJ Myong. Nagulat ako kasi hindi ako nag-introduce ng pangalan. Tapos sabi niya, lagi po kaya sir ako nanonood sa inyo. Tapos ito pa, hindi binanggit sa akin ni Mary Chris. Nakalimutan namin sa sobrang busy ni MK, hindi niya nabanggit sa akin yung pangalan. So parang dahil sa nakatuto kami, dahil pahapon na yun, dire-diretso lang yung paggawa namin. And then, ito pala, natutuwa ako dahil itong si Erica Sadim Enriquez, lagi ko ito nababasa partner na nakatutok sa ating mga programa. Kaya naman, thank you so much sa pagdagdag ng
pagbabahagi ng iyong talento at kaalaman at kahusayan sa pag-decorate ka. Erica Sadim Enrique. Sabi ni MK, aba ay talagang matutuwa daw ito kapag sinoutout natin. Kaya sa pamamagitan po ng programang ito ay atin po siyang pinasasalamatan. At sa lahat po ng mga tumulong pa rin, of course sa kapatid ko kay LP Mataak at sa lahat ng aking mga kapatid kay JB, Tito JB, si Tita Kati, si Ate Kati, Tita Laga, ay maraming salamat sa pagpapasaya sa aming nanay. Ayan, at happy birthday, nanay. Ganun din kay Tito Nelson Nase, na nandiyan daw ngayon sa Paladsan Bar. Ayan, nanonood. Happy viewing. At mukhang nandiyan na sila sa parang nagpipicture sila. And also, bago ko makalimutan, binabati natin ng Happy Teachers Month ang lahat ng mga teacher sa buong mundo, mga bayani natin. Mabuhay po kayo. Happy Teachers Month. Oo, most especially dyan sa mga guro, sa bahagi naman po ng Bangbang National High School. Sa pangunguna ng kanila pong principal, ang kanila pong tumatayong principal ngayon, of course, walang iba naman po, kundi si Ma'am Marivic Lagar Zamora. Maraming salamat, Ma'am, dyan sa Bangbang National High School at sa lahat po ng mga kaguruan. At kami po ay nakikiisa sa pagdiriwang naman ng World o National Teachers Month. At sa ating mga kaibigan sa DepEd Marinduque, kay Dr. Barrios, ganun din kay Tita Maida. Ayan, at sa lahat po ng mga bayaning mga teacher, masasabi nating bayani sila sapagkat sa kabila ng pandemya hindi sila umatras dito sa mga hamon ng pagtuturo ngayon ay yung panahon na wala tayong face-to-face. Alright, at muli po sa mga update po sa eleksyon 2022, lagi po kayong tumutok dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency dahil nandito po ang aming eleksyon, special coverage ng eleksyon 2022. Dito lamang po kayo makakakuha. And of course, sa ating mga media partners, sa radyo natin, Buwak, and si Dave Escala ng Marinduque ngayon. Kasama din natin sa pag-cover kanina. By the way, mga kababayan, just an update, nag-file na rin po ng kanyang Certificate of Candidacy ang atin pong Vice Gobernador ng Lalawigan, Dr. Romulo Bacoor Jr., para naman po kumandidato sa pagka-gobernador ng Marinduque. Kasama niya po ang kanyang mga kapartido sa Aksyon Demokratiko sa pangunguna rin naman ng kakandidato po bilang kongresista dito po sa Marinduque, sa katauhan po ni dating bokal Jojo Alvarez. Sinamahan po siya ng kanyang running mate o ng running mate ni Dr. Bacoor na si bokal ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan dito po sa Marinduque, bokal John Pelaez, kung saan ikakandidato naman po siya bilang Vice Gobernador. At yan po ang kabuuan ng ating isinagawang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sabi nila Tito Nelson, pakibati daw si, nabanggit mo na partner, sina Dondi at Nodi. Nandyan daw sila ngayon, di ko alam kasama daw nila si Ina. So hindi ko alam kung nandyan sila sa bahay, baka dumaan dahil I understand. Meron ata sila ngayong pagpupulong at pag-ikot. Ito yung grupo pala nung sa kabila pa pala ito, iba pa pala yung grupo ni Tita Susan ng TPB baga ito partner. Alright. So maraming salamat po. Sumapit na po ang oras para tayo pansamantala magpaalam sa pangalan po ng aming mga kasama dito ng aming magigiting at masisipag na mga kasama dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency, si Direct Mark Cesar Ola, si Assistant Director Santino Latorena, ganun din po sa bahagi na aming technical na si Mr. Jopit Lumagbas. Ako naman, Romeo Mataak Jr. and also pala si Maki Nardo ang kasama naman natin sa Philippine Information Agency. Muli po, ako naman, Romeo Mataak Jr. ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman ang inyong kabayan na Adrian Rosales. At ito pong muli ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama
ang bukal ng lalawigan. Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. At sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM. Tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles, on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer.